Isang mapagpalang araw at magandang bahay mga GP. Sa video na to ay pag-usapan naman natin yung kung paano gagawa ng isang napaka-smooth, napakalambot na sliding door cabinet. Yan. Kung paano natin ikakabit to, kung paano natin kinakabit yung mga railing at saka yung pinaka-roller ng isang sliding, at ano bang mechanism yung ating ginagamit sa isang sliding na ganito kanipis na board at ganito ka-smooth. Tutulak mo ay napakalambot. Alam kong marami na gumagawa nito, lalo sa mga datihang gumagawa na ng mga kabinet, no? Pero kung isa ka sa mga baguhan at di pa alam kung paano kinakabit ang ganitong klaseng ori ng sliding door, ay panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. At pakisubscribe na rin ang channel na ito kung gusto nyo ang ganitong ori na usapan. Ang una natin gawin ay isit muna natin yung ating tibolso, no? Yung lalim ng kain ng talim. Yan. Tapos ganito lang lalim, no? Bali yung ating railing na ibabaon sa board, kailangang match. O di kaya may pasobra lang natin ng konti yung yung lalim para kahit paano kung may alikabok man doon, hindi siya kakalang. So ito yung gagamitin natin na railing, no? Madali lang bilhin to. Mabibili ito sa mga malalaking hardware, no? Gaya ng mga Home Depot. Ito yung pangibabaw niya, kung saan dito gugulong yung pinaka-roller niya. At ito naman yung pinaka-ilalim. Ito yung ibabaw natin sa board. Sa distansya ng pins ay depende sa kapal ng board nyo, no? Hindi ako magbibigay ng sukat kasi ang board kasi iba-iba yung sukat. Meron kasi yung 2cm, no? Tapos meron ding 19mm lang, meron ding 18mm lang. Meron nga 15mm pag manipis yung board na gagamitin nyo. So nagdepende sa gagamitin nating board, kapal ng board. Pinakamainam, actually nyo, balikan ko yan mamaya kung paano natin i-sit yung yung sukat, no? So ngayon dito muna tayo sa paglalagay ng uka para sa pagbabaonan ng ating railing. Meron na tong uka, no? Yung una nating uka, ito yung para sa sliding door sa harap. Yung pangalawang layer ng sliding door, yun naman ang gagawa natin ng uka. Ito yung sa loob, banda. Isa pa, kasi dalawang cabinet yung ating pagkakabitan ng sliding door, no? Mayroon na rin itong uka. Bali, pangalawang uka na lang yung ating gagawin para sa pangalawang railing. Ayan, tapos na yung dalawang uka natin para sa ating dalawang railing. Napakakinis ng ating pagkakagawa ng uka, no? So ang sekreto na ito nasa ating blade, no? Kung anong gamit natin na blade, ating gamit na tibolso. Meron tayong ginawang video, no? Panoorin na lang yung video na to kung gusto niyo malaman kung anong sekreto, kung bakit ganito kakinis yung ating tabas kahit sa ganitong uka. Walang chip, no? Hindi siya nagtutuklap. Ito na yung itsura ng ating board na naukaan natin ng dalawa. Bali, ang lalim nito ay insakto lang, may kunting allowance lang sa ilalim, yung lalim niya para sa ating railing. Ayan, dalawa. Yung sukat nga pala nito, no? Gaya na sinasabi ko kayo na yung kapal ng board nyo ay actualin nyo na lang. Kasi mahirap magbigay ako ng sukat dito tapos yung board nyo iba naman sa sukat ng board ko. Baka naman pag sobrang layo naman, masyadong malaki naman yung awang. Pag masyadong dikit naman yung uka natin, baka naman yung pinaka-roller natin sa likod ay magkiskisan, magbanggaan pag isar natin yung ating sliding door. O sasabit yung pinaka-plate ng ating roller sa pangalawang door panel natin. So actually na lang talaga. Ayan, sa pagkabit ng railing, ganito lang siya kadali, no? Ikabit lang yung railing. Medyo yung uka ko ay medyo maluwag-luwag siya kuntino, hindi masyadong masikip. Pero para sa akin, insakto lang dito. Kasi madali lang naman pasikipan nito. Lagyan lang natin to ng liquid nail or normal nail. Okay na. Kasi pangit na pag masyadong masikip. Kasi baka naman bubuka yung ating pinaka-uka. Ayan yung dalawang railing natin. Dito gugulong yung pinaka-roller, no? Kaya napakalambot na yung natin, sliding door. Dahil meron tayong pinaka-railing sa baba. Ayan. Itong gilid nga pala nito, no, pinaka-edge, pinaka-dabis bago nyo ikabit yung pinaka-railing natin ay dapat meron ng edge band
Oh, kasi mahirap na maghasa kapag meron na yung meron ng reeling. Mahirapan na kayo mag-trim sa edge band. So, kapitan muna natin ang edge band bago natin ilagay yung pinaka-reeling. Ito naman ginagawa ko ay okay lang to. Nakalimutan kong lagyan ng edge band kayo bago bukaan. Pero okay lang naman to kasi ang ating reeling ay hindi pa naman to nakapix. Madaling tanggalin pa lang naman to. Pag tinanggal natin yung edge band, ay yung reeling ay napakadali lang naman. Meron akong dito, no. Ito sinasabi ko kanina na actualin nyo yung kapal ng board. Pwede kayong kagawa ng ganito, sample na pinto. Yan. Ikakabit yung pinaka-roller. Bali, ito nga pala yung pinaka-roller natin na ikakabit natin, no. Gaya na sinasabi ko kanina, madali lang itong bilhin. Marami to sa mga Home Depot. So, napaka-importante na actualin ito kasi baka naman kung makapal yung board nyo, baka naman magbanggaan yung dalawang sliding door natin sa likod. Baka sasabit itong pinaka-bakal niya, yung pinaka-bakal ng pinaka-plit ng roller. Kaya mainam na actualin yung kapal ng board. Kasi pag masyado namang manipis yung board nyo, masyado namang malaking awang, o masyado namang pangit naman pag masyado malaking awang yung pagitan ng dalawang sliding door natin, no. Tamang-tama lang dapat na hindi siya sasabit sa pangalawang pinto. Ito na yung ating pintuan ng ating ginagawang cabinet kung saan dito natin ikakabit yung ating roller. Kung napapansin nyo, may ginagawa akong guide, no, para sa ating palm router para pareho ang sukat, insakto yung sukat na gagawin natin. At mas mabilis kasi bawat sukat hindi na tayo magli-layout, dire-diretso na. Ayun na yung ating butas. Kung napapansin nyo, ang kikinis, no. Pare-pareho ang sukat kasi meron tayong ginagawang guide. Meron kayo itong allowance sa gulong para naman di sasabit yung gulong. Pag magbutas kayo dito, kailangan may allowance talaga para naman di sasabit yung gulong. Ayan. Ito yung gulong. Ito yung pangibaba natin. So ito naman yung pangibabaw, no. Ang butas sa pangibabaw, ganito lang din. Kung napapansin nyo, pareho, insakto din siya. So sukat sa ibaba at saka sa ibabaw ay pareho lang. Isang guide lang ang gagamitin natin. Ito yung may adjustment siya, no, sa ibabaw, no. Ito yung pag ikakabit nyo, kailangan nakababa, tapos itataas nyo na lang pag nakakabit na yung pinto para maglalak siya doon sa pinaka-railing natin sa itaas. Ayan, naputasan na natin lahat. Ang sunod nito ay ikakabit na natin tong mga roller natin at malapit na tayo matapos. Okay, ito na yung ating finished product, no, ang ating sliding door. Di ko na nakuhaan yung pagkabit ng di ko na nabidyohan yung pagkabit na roller, pero napakadali lang naman yan. Kumbaga, ilagay na yung gulong na yon, tapos i-screw tulad ng dinidemo ko kanina. I-screw na lang kulang nun. Tapos pag nakabit na yung gulong sa baba at saka yung pinaka-railing sa taas, no, saka yung pinaka-roller sa taas, ay napakadali lang, ipapatong lang to sa sa pinaka-railing natin sa baba, yung pinaka-gulong niya, ipapatong natin sa yung pinaka-roller niya, ipapatong natin sa pinaka-railing sa baba. Tapos pagdating sa itaas, yung dinidemo ko kanina, ilalak natin, itulak natin pataas yung pinaka-lock niya para hindi na siya matanggal. So yan lamang po. Sana nakakatulong kahit papaano ang video na to sa mga baguhan na nagtatanong o di pa alam kung paano kinabit yung sliding door ng isang cabinet. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe nating channel, kung maaari lamang po pag-subscribe na rin at pag-like na rin yung video na to. Ito po ang inyong abang lingkod, JP Cabinet Maker, ay pansamantalang magpaalam at mag-iwan ng katagang magandang bahay. At kita-kita tayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.